Hello, everyone, and welcome to Ukami Sigma Universe. This series of videos that I'm going to create is going to be dedicated for my country and my fellow Filipinos. Okay, so in this video, you might find me switching from English to Tagalog. Okay, and I've decided to make this series of videos, and this will be called Inang Bayan. And this is because I decided to use my abilities in order to help and bring clarity uh, to our nation and to the rest of the Filipino people who are currently divided and confused. A lot of you are out there, my fellow Filipinos, are full of questions that needs clarity and answers. This is with regards to our country. And this series of videos that I'm going to publish online is dedicated to you guys, to everyone, every Filipino out there in the world, and every Filipino in the Philippines. So our main thing is to bring the people to clarity and truth, and so that we can make clear decisions and clear actions on what direction and what proper actions we should take in order to uplift our country and unite the Filipino people. Okay, so let's discuss our problem, our big problem that the Marcos administration has created. That nung una, wala naman to. In the first place, it wasn't our problem before. But the moment that Marcos Jr. stepped into power, the first thing he did was try to make enemies with China. And this is not a good thing. And this is why. Listen closely. Makinig. Okay. War with China due to Taiwan conflict. Okay. Alright. So we all know that Taiwan is part of China. Whether you talk about fake history or real history. And the only reason why Taiwan exists separately and that's his own government is because of America. The Americans made it a point to have a foothold in China by creating another government which opposed the Chinese party that is leading China right now. Okay? So, in short, gusto lang ng control ng Amerika kung bakit nag-i-exist ang Taiwan. Pero at the same time, ang Taiwan din ay ginagamit ng Amerika for their technological needs because of chip manufacturing. Nothing more, nothing less. The same with Taiwan, Japan, and the Philippines were being used as a proxy for in an event of a Pacific War. Okay. So, alright. So, what is the reality between the Philippines and China in terms of power? So, the government doesn't discuss this openly because they don't want you to know that the reality of the situation is there's a massive gap on military power between the Philippines and China. Okay, let's make a comparison. This is primarily, kung general ka, makinig ka ngayon. Ngayon, kung
kung hindi ka nagpaplano na maigi, malamang masasakop ang Pilipinas dahil sa kabalbalan nyo. So, eto, pag-isipan nyo itong mabuti. Ha? The Philippine government, okay, is only relying on international treaties when it comes to international defense. And that's the sad truth. There is no independence in the military whatsoever. A one-on-one confrontation with China, okay, is where victory for the Philippines is impossible. Okay? That's the hard truth. We cannot win. Okay? In comparison, global power index of China ranks third, while the Philippines is 41st. We are so not in a very good place in this category. Naval power of China, 370 hulls, while the Philippines has light frigates and patrol vessels and a couple of corvettes. Air and missile power, 5th generation, air dominance, China, as well as air technology jamming capabilities. Okay. So, it's a big gap. Okay. The Philippines is third. Okay. Third generation fighters. So, yung mga binili po natin sa Amerika, whether sabihin na nang bibigyan nila tayo ng F-16, ay ano na po yun? Obsolete na. Okay? So, Philippine Air Force modernization is going only up to the point of 4th generation fighters. We're talking about J-20 versus FA-50 or F-16. Okay, good luck. Kahit na mag-produce ka po ng premyadong piloto na Pilipino, pero kung ang gamit niya ay kakarag-karag, malabo na po. Masasakop po agad ang ating air territory. Why? Yung mga propaganda po na tinalo sa isang mock dogfight na tinalo po ng Pilipinas ang F-35 or ano. The harsh reality is, in Iran, these 5th generation fighters of the US are already being picked out like flies because of the Chinese technology being used by Iran. So therefore, we are defenseless in terms of air support. Okay. So what is the big factor here? This is called MDT. Okay, it's called multi-defense factor. Okay, that is the big reliance of the Philippine government to the treaties of the 1951 Mutual Defense Treaty. Okay, and this is aimed to challenge China, supposedly. But these treaties include countries like Japan, Australia, okay, Taiwan, okay. So, the idea, okay, the delusion that is being propagated in the Philippine military is a kind of fascist approach wherein, alam niyo ba yung fasci? Isang kumpul-kumpul yan na, sticks. Now that delusion that propaganda is being instilled in our Philippine military. Why is that dangerous? Our soldiers will have a misconception
because they will feel like they have a reliable military partner. Ang feeling po ng ating sandatang lakas, nakasandal sila sa pader. Pero that's not true. Tandaan po natin, we have to remember that treaties can be dissolved. Nothing is permanent. At any given point in time, at hindi ginawa ng gobyerno ang kahandaan ng Philippine military to the point of independently holding its ground to any kind of foreign invasion, tayo po ay nasa napakadelikadong sitwasyon. Naalala ko po na nag-aaral ako ng military science, sabi ng commandant ko, my commandant said that, gentlemen, it would be unfortunate if by the time that World War III hits, you'd be so old to fight. Pero ang kaakibat po nun sa isip ko ng mga panahon na yon is hindi lang yung edad ng mga sundalo ang i-consider at yung dami. Ano pong technology, what technology do we possess to even defend our country? Wala po. Non-existent. Okay. Reality lang po tamaan ng matatamaan. Yung totoo lang. Ito lang po yung katotohanan ng bansa natin. Kaya kung kayo po ay nagdidelisyon na ang ating militar ay malakas, pakiumpog na lang po ang inyong ulo sa pader. Okay? Alright. Now, President Marcos Jr.'s allowance of the 9 EDCA sites does not strengthen our military capability. That is very far from the truth. Why? Because it only makes us a target. The 9 EDCA sites will be our first enemy target, and the communities and the municipalities and the cities around it will be decimated. We can learn, okay, matututo po tayo sa nangyayari sa Iran ngayon at mga countries sa Arabia. Okay? Paano po ang nangyari? Lahat po ng base militar na inatake ng Iran ay puro American bases at American business sectors, establishments na nasa UAE tsaka sa Dubai. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi ganun po ang gagawin sa atin ng mga kalaban ng Amerika dahil nandito po ang base militar nila. Isa pa pong problema is ang question ng sovereignty. You cannot be completely sovereign if military bases and military forces of another nation is occupying your country. Kaya isang malaking kalokohan po ang ginawa ni Bongbong Marcos Jr. na payagan ang 9 EDCA sites. Dahil mas ginilagay niya po tayo sa alanganin kesa mag-increase po ang ating defense capability. Nag-increase po ang ating threat rate sa mata ng mga bansang nakapaligid sa atin. Threat po tayo sa kanilang sovereignty. Bakit? Because of the military presence of the United States. Hindi po natin kalaban yung kalaban nila. Ang problema, yung kalaban nila, tingin sa atin, tayo ay kalaban. Let that sink in. So, we are not enemies with China really, but since we are allied with America, China uses us as a military threat. Especially because of the existence of the 9 EDCA sites. Okay, moving forward. Okay. So sana magising po ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Tigilan po natin yung delusyon natin. Alam ko sa ating mga sundalo, ang military pride is paramount. Because that decides the vigor of your men. However, situational awareness and critical information has to be accurate
in order to make clear-cut decisions in terms of war. Tinuro nyo po sa akin yan sa military science. Sa inyo po nang galing yan. AFP. Wala po akong inimbento dyan. Galing po sa inyo yan. Tinuro nyo sa akin yan nung nagta-training ako sa inyo. Ngayon po sana, kayo po sa militar, magising po kayo na yung inyong sariling mga tinuro sa amin, kayo na po ang mismong tumataliwas. Yun lang totoo. Yun lang pong totoo. Only the truth. Okay? We have to be pragmatic on this matter because the lives of our soldiers and the lives of the Filipino people depend on how clear we are with our prerogatives in terms of national defense. It cannot be clearer than that. Okay, China's military surpasses in scale and advanced technology. That's a hard fact. Kaya kakampi natin ng Amerika, kaya hindi. Whether we're allied with the Americans or not, we are going to be invaded if war breaks out. If we cannot resolve our issues with China diplomatically, we are in a very dangerous position. Macro capability and financial muscle. Outspending the Philippines 51-1 ratio. Ibig sabihin po, magkagera man, ang kapasidad po ng China to sustain and maintain its military campaign ay napakalakas. Wala po tayo sa kalingkingan ng China. China is a very formidable opponent. Even with allies, its 51-1 ratio is the reality and the truth that we need to consider. Okay. Defense budget from 314 billion, China, Philippines, 6 billion. Napakalaki po ng gap. Kahit nalagyan mo po ng EDCA site ang Pilipinas, wala pa rin po tayong kalaban-laban. Kahit ilang pong Air Force base po, lagyan nyo ng F-35, wala po tayong kalaban-laban. They can outspend us, outweapon us, and they can also outnumber us in terms of boots on the ground. Okay? Active personnel is 2.53 million troops. Philippines, 157,000 troops. Hindi ko pa alam kung kasama pa kami dyan. Hindi ko alam kung ma-active duty pa ako dyan. I've no idea if this number includes us, the reservists. Pero parang hindi But I don't know what you're going to do with us. Given our age, we're already nearing 50. Iba sa amin, probably meron ng debilitating age-related sickness. I don't know kung yung mga kabatch ko. Magpakatotoo po tayo. Huwag po tayo magsinungaling sa ating sarili. Let's be true to ourselves. Okay? Air power and advanced fighter jets. China has fully self-reliant aviation pipeline. Nakakagawa po sila ng sarili nilang mga fighter jet. Philippines, zero. Zero dedicated. Wala po tayong manufacturing ng eroplano dito sa Pilipinas na panglaban. Yun po ang katotohanan. Kung mag-aantay po tayo sa Estados Unidos, na kahit sabihin mong 30 days para dumating yung mga yan, still we will lose. The object of war in any military is to prevent and win against the enemy at all costs. However, how on every which perspective we take, if conflict arises, we are done for. Sinasabi ko po kasi to dahil posible pong mangyari.
And our troops will be running with their tails behind their legs. Especially sa technology po na ginagamit ng China. Whether it's advanced jamming systems or robotic technology, boots on the ground. Sobrang layo po ng kanilang military advancement sa atin. Okay. Ngayon, so far, wala po ako nakikitang hakbang ng Amerika to bridge the gap. Kung sa kanila, I don't have anything against America. America is America. Okay. In fact, sometimes I'm a fan of their. I was a fan at a certain time. I was a fan of their military technology. However, they are obsolete. With the technological strategy and coordination that China is displaying, America is obsolete. Even if we add our forces with them or they add their forces with us, we are in no way capable of going toe-to-toe with China. Okay. So definitely, in terms of air superiority, we're done for. Okay. Now, China has 1,025 naval ships, while the Philippines only has 127 vessels. Okay. It's sad to say that in an archipelagical geographic setting, military setting, that we only have 127 ships. And they're not even carriers nor destroyers or not at all. Okay. Aircraft carrier destroyer. China has 3 active aircraft carriers, advanced electronics warfare, 12 destroyers, Philippines 0, and 0 aircraft carriers. Wala po tayong kalaban-laban. Submarine, China has 61, while the Philippines has 0. Okay. Ground force and missile systems, China has 6,800 tanks, and the Philippines only has 10 armored tanks. China has 3 types of China has 3 types of technologies they can deploy against us. Okay? 3 types of military technology they can deploy on us. The Philippines doesn't have any at all. So, I want you to realize why President Marcos Jr. has played these cards with China in a bad way. Mali po ang ating presidente sa kanyang pag-handle ng ating military affairs at ang ating foreign policy. Sa pagkakaintindi ko po nun, again, I can't help but compare it to the Duterte administration. Mas mainam po ang ginawa ng former President Rodrigo Duterte na nakipagkasundo siya sa mga kalaban ng Amerika. Being neutral at that point, medyo nainis ang Amerika sa atin, pero that saves the country from any kind of conflict with China. Yan ang po ang that's one of the pillars of Rodrigo Duterte's legacy to the Philippines. What Marcos Jr. did when he came into office is to demolish this safety net that the former president gave us. And now we're gonna have to face and deal with this problem sooner or later. Okay. So, isa po yan sa mga bagay na dapat nating paghandaan. Napakalaking bagay po niyan. Okay? Because the politics between the West and the East is very volatile. At a drop of a pin,
pwede pong mangyari ang kahit na ano. Okay. Kung wala po tayong kahandaan, maaari pong malagay sa panganib ang ating mamamayang Pilipino. Yun po ay ayoko mangyari. Putting the Filipino nation into harm's way and in danger of military occupation is the last thing that I could ever imagine for the country again. Ako po ako ng mga veterano, mga survivor ng World War II. At sa mga kwento po ng mga ninuno ko, ay napaka-horrifying po ang mapunta sa state of war. Kung yung mga current generation po ngayon, the current generation of Filipinos right now, I want you to be open-minded and alert with such things. If you have lived decades of peace and you have not prioritized any kind of strengths to defend yourself in event of foreign invasion, you are a sitting duck primarily. You are defenseless, weak, and useless. At malalaman nyo po kapag dating ng gera, ang kawalan po ng kahandaan ay isang bagay na hindi nyo dapat ipagsawalang bahala. Dapat po na mag-prepare po tayo. At kahit po armadohan nyo ang mga citizens o mga private individuals na Pilipino ng mga armas natin ngayon currently, whether commercial man yan o government issue, hindi pa rin po yan sasapat sa very highly sophisticated and systematic technologies that China has deployed in their military. Yun po ang totoo. Yung totoo lang. So kung may mga nakikinig na generals dyan sa military, sana po may masmasan po kayo. Dahil ako po, ayoko pong makita ang aking anak, hindi pala, isa lang pala anak ko. Ayoko makita po yung aking anak na at ang kanyang magiging anak na maging biktima ng gera. At isipin nyo rin po yung mga anak nyo at magiging anak ng apo nyo. Kung ano pong kahinatnan natin kapag tayo po ay walang kahandaan sa isang international military conflict. Sa ginagawa po ng presidente natin na hinahayaan po niyang manghimasok ang mga dayuhan sa ating bansa, whether it's in the justice system or through the ICC, whether it is through military alliance, dapat po masusi niyang pag-aaralan ang ating kaligtasan. Yun po ang dapat na mangyari, na hindi po nangyayari. This is something that needs to be addressed. It's the big elephant in the room, and it's on the second top threat sa sovereignty ng ating bansa. Ano yung nasa taas? Ano yung top threat is actually political upheaval. Yun ang pinakamalaking threat. Bakit? Kasi ibig sabihin po nun, wala na pong gobyerno ang magpapunction. Yun po ang top threat. Second po ang gera. And third po ay ang natural disaster. Yan po yung mga bagay na nininiglag po ng Presidente Marcos Jr. Hindi po niya to pinagtutuunan ng pansin. Masyado siyang busy mag-tripping at masyado siyang busy sa pagde-deny ng kanyang accountability. So, ano pong ibig sabihin yan? Kailangan po tayo mismo, mga mamamayang Pilipino at yung mga taong tapat sa tungkulin pa sa gobyerno ay kumilos po tayo ng tama. Gawin po natin ng tama ngayon. Ngayon na, hindi po bukas, hindi po next year. Hindi po last quarter of the year. Ngayon na po kasi wala na po tayong panahon. Isang bulate na lang po hindi pumipirma at maaring bumagsak ang ating bayan.
Okay. Yun lang po.